Ilang gabi nang ako ang kapiling niya sa higaan. Tila musmus akong dumarama sa init ng kanyang dibdib at nakikinig sa pintig ng kanyang puso. Ngunit patuloy akong nagtataka sa malalim na paghinga niya, sa kanyang malungkot na pagtitig sa lahat ng bagay, paghikbi. Ilang araw ko nang hindi nadadalaw ang aklata. Ilang araw ko nang hindi nasasalamin ang isang larawang mahal sa akin. Bilugang mukha, malapad na noo, hati sa kaliwang buhok, singkit na mga mata. Hindi katangusang ilong, mga labing duya ng isang ngiting puspos kasiyahan. Sa kanya ang aking noo at mga mata. Ang aking hawas na mukha, ilong na kawangki ng tuka ng isang rod, at manipis na labi ay kay ina. Si ina ay hindi palaki po. Siya ay babaeng bilang at sukat ng pangungusap. Hindi niya ako inuutusan. Bihira siyang magalit sa akin. At kung nagkakagayon, ay maikli ang kanyang pananalita. Lumidkit ka at kailangang di ako makita. Kailangang di ko masaksihan ang kikislap na puot sa kanyang mga mata. Kailangang di ko namamanas ang pagkagat niya sa kanyang labi. Kailangang di ko na makita ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ito rin ang katumbas na kanyang mariing huwag kung mayroon siyang ipinagbabawal. Ang ngiti ni ina ay patak ng ulan kung tag-araw. Ang bata kong puso ay tigang na lupang uhaw na uhaw. Minsan man ay hindi ko narinig na may pinagkagalitan sila ni ama. Bagamat hindi ko mapaniwalaang ay magkabiyak ng pusong hindi nagkakahinampuhan. Marahil ay sapagkat kapwa sila may hawak na kainuwa. Ang pagbibigayan sa isa't isa ay hindi nalilimot kailanman. Kung gabi ay hinahanap ko ang kaaliwang dinudulot ng isang amang nagsasalaysay tungkol sa mga kapre at muno at tungkol sa magagandang ada at prinsesa, ng isang nagmamasid at nakangiting ina, ng isang pulutong ng nakikinig na magaganda at masasayang bata. Ngunit sa halip na yun ay minalas ko si ama sa kanyang pagsusulat, sa kanyang pagmamakinilya, sa kanyang pagbabasa. Minamasdan ko kung paano niya pinapakunot ang kanyang noo, kung paano niya ibinubuga ang asong nagbubuhat sa kanyang tabako, kung paano siya titingin sa akin na tila may hinahanap, kung paano niya ipipikit ang kanyang mga mata, kung paano siya pagpapatuloy sa puso. Si ina ay isang magandang tanawin kung nanunulsi ng mga punit na damit, kung nag-aayos ng mga uhales at nagkakabit ng mga butones sa mga damit ni ama. Sa kanyang pagbubulga ng aking mga kamisyon at pananita, sa galaw na kanyang mga daliri ay natutunghan ko ang isang kapanapanabik na kwento. Ngunit ang pananabik na ito'y napapawi. Kabagot-bagot ang aking pag-iisip at ako ay naghahanap ng kasama sa bahay. Isang batang marahil ay nasa kanyang kasinungalingang gulang. Isang sanggol na kalugod-lugod. May ngiti ng kawalang malay, mabango ang hininga, may maliit na paa, at kamay na nakakatuwang pisilin. May mga pisngi at labing walang bahid kasalanan at kasiyasiyang hagkan. O isang kapatid na kahulihan ng gulang, isang maaaring maging katapatan. Sakali mang hindi nagkagalit si ina at ama, o kung nagkakagalit man ay sadyang hindi ipinamamalay sa akin, ay hinahanap ko rin ang magiliw na palitan ng mga titig, ng mga ngiti, ng mga biruan. Sapat na ang isang tuyot na aalis na ako sa pagpapaalam ni ama. Sapat na ang naningil na ang maniningil sa ilaw, o sa tubig, o sa telepono, upang sakupin ang panahong itatagal ng isang hapunan. Sapat na ang panakaw na sulyap ni ama, upang ipadumang may naririnig siya. Mabibilang sa mga daliri ng aking dalawang kamay kung makailan kaming nagpasyal.
si ama, si ina, at ako. Malimit na ako ang kasama ni ina. Hindi ko nakitang sinarili nila ang pag-aaliw. Inuumaga man si ama sa pag-uwi kung minsan ay hindi ko kinapapansinan ng kakaibang kilos si ina. Nahihiga rin siya pagdating ng mga sandali ng pamamahinga. At kung nakatutulog siya o hindi ay hindi ko matiyak. Marahil ay ito ang tunay na madarama ng kataling puso ng isang taong inaangkin ng madla. Ngunit walang pagsisisi sa kanyang tinig. Ilang taon na ngayon ang nakaraan nang minsang may ibinalik na aklat ang aming tagapaglaban. Yaon daw ay nakuha niya sa isang lukbutan ng Amerikana ni ama. Ibinigay ko yaon kay ina. Yaon daw ay tala-arawan ni ama. Kinabukasan ay may bakas ng luha ang mga mata ni ina. Kapansin-pansin ang lalo niyang hindi pagkibo buhat noon. Lalo siyang naging malungkot sa aking paningin. Ano ang nasa isang tala-arawan? Lasing na lasing si ama. Karaniwan ng umuuwing lasing si ama, ngunit kakaiba ang kalasingan niya ngayong gabi. Hinihilamusan siya ni ina ng malahiningang tsaa, ngunit wala itong naibigay na ginhawa. Hindi rin kumikibo si ina. Nasa mga mata niya ang hindi maipahayag na pagtutol. Sapagkat may susulat ako, sapagkat ikamamatay ko ang bigating ito, sapagkat. Idinaraing ngayon ni ama ang kanyang dibdib at ulo. Hindi raw siya makahingang mabuti. Marahil ay may sipunta, ani ina. Sinisinat nga. Isang panyolitong basa ng malamig na tubig ang itinali ko sa ulo ni ama. Wala siyang tutol sa aking ginagawa. Sinusundan niya ng tingin ang bawat kilos ko. Ang kanyang mga bisig, buhat sa siko hanggang sa palad, at ang kanyang binti, buhat sa tuhod hanggang sa mga talampak, ay makailan kong binuhusan ng tubig na mainit na inakala kong matatagalan niya, tubig na pinaglagaan ng mga dahon ng alagaw. Hinulog ko siya ng makakapal na kumot matapos na inumin niya ang ibinigay kong mainit na tubig na pinigaan ng kalamansi. Nakangiti si ama. Manggagamot pala ang aking dalaga. Sinuklian ko na isang mahinang halakhak ang ngiti niyang yaw. Hindi ako dating binibiro ni ama. Sana'y ako si ina sa mga sandaling yaw. Sana'y lalo kong ituturing na mahalaga ang nadarama kong kasiyahan. Nabigo ako sa aking pag-asa. Nakaratay na may ilang araw si ama. Halos hindi siya hinihiwalayan ni ina. Sa ilalim ng kanyang mga mata ay may mababakas na namang maiitim na guhit. Anang manggagamot ay gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit ayaw niyang ipagtapat sa akin ang karamdaman ni ama. Ipinaayos ngayon ni ama ang kanyang hapag. Nililinis ko ang kanyang makinilya. Idinikit ko ang mga kagugupit na kwentong kalalathala pa lamang. Pinagsama-sama ko ang mga papel sa kanyang mga kahon. Ang pangilalim na kahon ng kanyang hapag ay nagbigay sa akin ng hindi gagaanong pagtataka. May isang kahitang pelus na rosas at isang salansan ng mga liham, maliliit at mga bilugang titik bughaw na tinta sa pangalan ni ama. Sa kanyang tanggapan ang mga nasa sobre. Ang larawan sa kahitang pelus ay hindi yaong hawas na mukha. May ilong nakawangki ng tuka ng isang loro, maninipis na labi. Sa likod niyon ay nasusulat sa maliliit at bilugang mga titik sa bughaw na tinta, sapagkat ako'y hindi makalimot. Ang larawan ay walang lagda, ngunit nadama ko ang biglang pagkapuot sa kanya. At sa mga sandaling yaon ay natutuhan ko ang maghinanakit kay ama. Bakit sa panahong ito lamang tayo pinaglapit ng pangyayari?
Higit marahil ang aking katiwasayan kung hindi ka dumating sa aking buhay. Bagamat hindi ko rin marahil matitiis na hindi maipagpalit ang aking kasiyahan sa isang pusong nagmamahal. Totoo ang kalagayan ng tao sa buhay ang malimit maging sagwil sa kanyang kaligayahan. Naiwan na natin ang gulang ng kapusukan. Hindi na tayo maaaring dayain ng ating nadarama. Ngunit, nakapagitan sa atin ngayon ng isang malawak na katotohanang pumipigil sa kaligayahan. Ang hindi natin maisakatuparan ay buhayin na lamang natin sa alaala. Panatilihin na lamang natin sa diwa ang katamisan ng isang pangarap. Sana'y huwag tayong magising sa katotohanan. Nakita ko siya kagabi sa panaginip. Sinusumbatan niya ako. Ngunit, hindi ko balak ang magwasak ng isang tahanan. Hindi ko maatim na magnakaw ng kanyang kaligayahan. Hindi ko mapababayaang lumuha siya dahil sa akin. Kung sino mang bahagi ng iyong buhay ay mahal sa akin. Ang mahal sa akin ay hindi ko maaaring paluhain. Ang pag-ibig na ito ay isang dulang, ako ang gumaganap ng pangunahing tauhan. Sapagkat ako ang nagsimula, ay ako ang magbibigay wakas. Palagay mo nang ako ay nasimulang tugtuging nararapat tapusin. Gawin mo akong isang pangarap na naglalaho pagkagising. Tulungan mo akong pumawi sa kalungkutang itong halos pumatay sa akin. Ngunit bakit napakahirap lumimot? Nakita niya ang larawang nasa kahitang pelos na rosas. Natunghan niya ang mga liham na nagkalat sa hapag ni ama. Si ina ay dumating at lumisang walang binitiwang kataga. Ngunit sa kanyang paglisan ay muling binati ng kanyang palad ang aking balik. At nadarama ko pa ang salat ng kanyang mga daliri. Ang init ng mga iyon, ang bigat ng kanilang pagkakadala. Ang katahimikan na magitan sa amin ni ina ay hindi pa napapaw. Iniiwasan ko ngayon ang pagsasalubong ng aming mga titik. Hindi ko matagalan ang kalungkutang nababasa ko sa mga paningin yaon. Hiningi ni ama ang kanyang panulat at aklat talaan. Ngunit nang mapaniwala ko siyang masama sa kanya ang bumangon, ay kanyang sinasabi, "Ngayon na yung aking anak ang susulat ng ukol sa akin. At saan niya isang dalubhasang kamay ang uukit niyon sa itim na marmol. Ngunit hindi ko maisatitik ang pagtutol na halos ay humugto sa aking paghinga. Nasa kalamigan ng lupa ang kaluwalhatian ko. Kailanman ay hindi ko aangkinin likha ng aking mga daliri ang ilang salitang ito. Huwag kang palilinlang sa simbuyo ng iyong kalooban. Ang unang tibok ng puso ay hindi pag-ibig sa tuwina. Halos kasing gulang mo ako ng pagtaliin ang mga puso namin ng iyong ina. Mura pang lubha ang 18 taon. Huwag ikaw ang magbigay sa iyong sarili ng mga kalungkutang magpapahirap sa iyo habang buhay." Muli kong nadama ang tibay ng buboy na nag-uugnay ng damdamin ni ama sa akin. Kinatatakutan ko na ang malimit na pagkawala ng diwa ni ama. Si ina ay patuloy sa kanyang hindi pagkibo sa akin, patuloy sa kanyang hindi pag-iglip, patuloy sa kanyang pagluha kung walang makakita sa kanya. Ang kanang kamay ni ina ay idinantay sa noo ni ama, at ang pagtatana ng isang nais tumakas na damdamin sa kanyang dibdib ay tinimpi ng pagdadaop ng kanyang ngipin sa lapid. Naupo siya sa gilid ng higaan ni ama, at ang kaliwang kamay nito ay kinulong niya ng kanyang mga palad. "Magaling na ako, mahal ko. Magaling na ako. Sa mali mong pagparito, isabihin mo sa akin kung saan tayo maaaring tumungo. Ang loob na itong kinabibilangguan ko ay aking wawasakin sa anumang paraan, sa anumang paraan." Ang malabubog na tubig na bumabakod sa mga paningin ni ina ay nabasa, at ilang butil nito ay pumatak sa bisik ni ama. Mabibigat na talukap ang pinilit na iminulat ni ama, at sa pagtatagpo ng mga titig nila
ay gumuhit sa nanunuyo niyang labi ang isang ngiting punong-puno ng pagbasa. Muling nalapat ang mga durungawang yaon ng isang kaluluwa at hindi niya namasid ang mga matang binabalungan ng luha, ang mga salamin ng pagtaramdam na hindi mabigkas.